Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at eto nga mga karbi natin sumabog sa galit. Nako ding dong di nakapagpigil. Grabe to, Palasyo Kongreso nagkagulo na. Ayan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating aalamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw nito. Pero bago pong lahat mga kababayan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel ay pa-subscribe naman po at pa-like na rin po ng video ito. Maraming salamat po at eto na nga, simulan na po natin to. So mga kababayan, simulan po natin ang ating balitaan dito po sa balita na kung saan may impormasyon na sila lang din po ang bumili ng gold reserve na ibinenta po ng Central Bank. Aba ito, pakinggan po natin si Attorney Levito Bacolod, Baligod. Ito pakinggan po natin at bigyan po natin ng reaksyon to mga kababayan. Information lang ito na mukhang sila rin ang bumili ng gold na binenta ng Central Bank Anong end goal nila dyan? Ba't nila binili? Kasi ang danger pag cash ang hawak mo, at napalitan ang gobyerno, umupo si Inday Sara, i-demonetize niya ang 1,000 peso bills halimbawa, hindi na nila magagamit Pero kung may gold ka, you can exchange it. Di ba? Yeah. No. So yan mga kababayan, posible pala, na sila rin ang bumili ng gold reserve ng Pilipinas, na ibinenta po ng, kasi sa dami-dami po ng administrasyon, di ba? Bakit sila ang may pinakamalaking ibinebenta or binenta na gold reserve, mga kababayan? So, maaaring tama dito si Attorney Levito, mga kababayan, na para hindi po sila maapektuhan, di ba? Pagdating po, kasi ang gold, pataas po ng pataas ang price niyan di ba? Unlike the fiat money, mga kababayan, pag nadaanan niya ng deflation, talagang wala ng kwenta yan. Diba? So, yan daw po ay impormasyon lang mga kababayan na posibleng ginawa ng administrasyong ito, na sila rin ang, kasi marami rin silang ninakaw sa ating gobyerno. Diba? Posible na yung ninakaw nila, yun din po yung ibinili na ng gold. Parang ginisa talaga tayo sa sarili nating mantika. Yung ninakaw nila, yun din ang ibinili ng gold para kahit ano man ang mangyari sa Pilipinas, mayroon na silang kayamanan, na paghahati-hatian. Magaling po ang mga magaling ang analysis na ito. Well, kung kayo po ang tatanungin mga kababayan, posible ba kaya na ganito ang nangyari, na sila mismo ang bumili ng sarili nating gold, gamit ang sarili din nating pera kasi ninakaw nila di ba? I-comment nyo na lang po sa baba mga kababayan at eto, pasadahan din po natin ito. Gusto ko lang ulit i-share mga kababayan, Sandro Marcos binansagang pork barrel king ng Philippine Center for Investigative Journalism, Tinawag na pork barrel king si House Majority Leader Sandro Marcos sa pinakabagong report ng Philippine Center for Investigative Journalism, or PCIJ. So, ang gusto ko lang i-point out dito mga kababayan, kasi kanina pa ang balitang ito, gusto ko lang pong i-point out dito, bakit tahimik, Bakit tahimik po ang House of Representatives dito po sa report na ito? Nakakabahala po ang report na ito mga kababayan. Hindi naman siguro maglalabas ng ganitong klaseng report ang Philippine Center for Investigative Journalism kung wala rin po silang pinanghahawakan na mga data, information na magpapatunay na si Sandro Marcos at si Martin Romualdez are pork barrel kings, mga kababayan. Diba? So, gaya nga sabi ko kanina, ano na ang ginagawa ng House of Representatives? Wala ba silang aksyong gagawin?
Pero kung Duterte po ang may isyong ganito, nako, mabilis pa po sa alas 4 mga kaubayan ang pagkilos ng House of Representatives, no? Makabasag pinggan mga kaubayan, ha? Makabasag pinggan po ang kanilang katahimikan ngayon dyan po sa House of Representatives. Sa kabila po ito ng kaliwat ka ng issue na ipinupukol dito po kay Sandro Marcos at dating Speaker Martin Romualdez. Ang tanong, bakit kaya? Bakit kaya napakatahimik ng House of Representatives, di ba? Ano po ang inyong masasabi dyan mga kaubayan? I-comment nyo na lang yan. At eto, pasadahan na po natin ang video ito na kung saan, eto po mga kaubayan, si Dingdong Dantes mga kaubayan sumabog na sa galit, matinding panawagin sa taong bayan na Marcos resign now. Aba, ito pakinggan po natin to mga kaubayan. Ito ang nakakagulat. Viral at taringin sa mundo ng social media ang di umano'y balitang mag-resign na lang kayong lahat mga nasa posisyon dahil halos lahat ng mga artista ay galit na sa gobyernong ngagba. Ito ring instruksyon na marami sa ating mga kababayan matapos ngang maglabas na kanyang hinaing at komento ang isa sa mga batikang best actor na walang iba kundi si Dingdong Dantes, kung saan ay kanyang sinabi na nagwo-worry na di umano siya kung ano na lang daw ang klaseng lipunan ng maiiwan nila sa kanilang mga anak. Pero bago ang lahat mga Kapinas, kung bago ka pa lamang sa channel namin ay huwag mong kalimutan mag-subscribe at pakiclick na rin ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At yun nga mga Kapinas, walang pagdadalawang isip at buong tapang na naglabas sa kanyang hininga at komento ang actor na si Dingdong Dantes, kung saan ay kanyang sinabi na habang nanunood siya ng hearing sa Kongreso kasama ang kanyang asawa ay bigla na lang siyang napaisip kung ano na lang ang klaseng lipunan ng maiiwan nila sa kanilang mga anak. Ito nga ay marahil sa kaliwat ka ng kaguluhang nangyari ngayon sa ating bansa sa kamay ng pamumuno ng kasalukuyang Pangulo ngayon ng Republika ng Pilipinas sa walang iba kundi si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ayon pa sa official report nilabas ng Bombo Radio Philippines sa kanilang official website, from Bombo Radio Philippines, Dingdong Dantes nagsalita na rin ang laban sa nangyayaring korupsyon sa gobyerno. Hindi na napigilan pa ng aktor si Dingdong Dantes ang mga nararamdaman ukol sa tumitinding issue ng korupsyon sa gobyerno. Sa isang Facebook post noong September 13, ibinahagi ng aktor ang kanyang pagkabagabag bilang magulang sa kinabukasan ng kanyang mga anak sa gitna ng kaguluhan, korupsyon at nakawalan ng katarungan. Sa kanyang post, sinukoy ni Dingdong Dantes ang mga nangyayaring karahasan, kaguluhan at pagbagsak ng mga pamahalaan sa iba't ibang panig ng mundo at inahalin tulad ito sa kinakaharap na kontrobersya sa Pilipinas na aniya ay isa sa pinakamalalang sa kasalukuyan. Habang nanunood ang congressional hearing kasama ang kanyang asawa na si Marian Rivera, napaisip sila kung anong klase ang lipunan ang iiwan nila sa kanilang mga anak, isang marangal at tapat o isang puno ng kasinungalingan at kasakiman. I never felt this disillusioned, anxious, disturbed, and angry at all at once, ani Dingdong. Dagdag pa niya, hindi lang ito simpleng issue ng legal na korupsyon kundi isang malalim na sistematikong problema na nagpapabigat sa buhay ng milyon-milyong Pilipino. Gayunpaman, nananatili siyang may pag-asa at maniniwalang may iilan pa rin mabubuting pinuno at mamamayan na tahimik na pinipiling gumawa ng tama kahit sa gitna ng kaguluhan. Perhaps we are in that moment, a turning point, the beginning not for our demise but of our journey back to truth, the dignity, and to our shared humanity. Pagtatapos ng post ng aktor, end quote. Matapos nga lumabas ang balitang ito ay umani agad na samot-saring komento at reaksyon mula sa marami sa ating mga kababayan at maraming nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan kanilang sarili na maglabas ng kani-kanilang hininga at komento sa mundo ng social media. The netizens posted, mulat ng lahat ng Pilipino, may problema ng taong nagbulag-bulagan sa sitwasyon sa Pinas. God save the Philippines. Pangako na papako, huge. Kung magkatotoo yan na wala nang magugutom na Pilipino sa end ng term ni Bongbong Marcos, puro salita lang, mahiya ka naman Bongbong Marcos. Pati bata alam na nila ang dahilan kung bakit maraming Pilipino na nagugutom. Kawawa tayong tagabayad ng tax. Mulat na ang mas kabataan o mga kabataan sa nangyayaring korupsyon sa gobyerno.
Maraming walang trabaho ang mahihirap lalong naghihirap. May pag-asa pang makabangon sa kahirapan pag nalusaw na ang mga magnanakaw. Maski bata alam ng ginagawa ng admin ni Bongbong Marcos corruption. Si Bongbong Marcos lagi nagsasalita na wala naman sa gawa, puros na pabubudol ng lakas ng tama ng trip niya. End quote. Bigyan natin ng reaction opinion itong Facebook reel posted by Monkey Pueng. Game show hosted by Ding Dong Dantes. May mga contestants bata, mga age, kung siguro ito, mga 10, 11 years old. Tinanong ni Ding Dong Dantes, bakit may nagugutom na mga tao? Ang sagot ng bata, nasyak si Ding Dong Dantes. Bakit may nagugutom? Pakinggan natin ha. Ako ko na makain, bakit kayo? Sama ako na ako? Yeah. Bakit? Agree ang audience. Yun, ng ating kabataan. So, mga kurakot, panood po kayo ng mga bata. Dahil sa sagot yan, dahil sa sagot mo, ay parang sinasabi mo talaga may pag-asa tayo dahil alam niyo mga bagay na yan. Yes! Yes! Isa pa. Maraming tao ko na makain, bakit kaya? Sama ako na ako? Diyan, Leng! Sampal sa mukha! Ano kaya ang magiging reaksyon ni President Bongbong Marcos Jr. no kung mahiling niya mapanood niya po no itong video na ito na kung saan sumagot yung bata na mga kurakot ang dahilan, mga kababayan. Well, anyway, ano po ang inyong opinion, mga kababayan, reaction patungkol po sa video ito, i-comment nyo na lang po sa baba. Yan, maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po.